Ang kanang yadu ay protektado ni Krishna. Srimad Bhagavatam 1.14.38. Mga dakilang bayani ng angkan ng yadu, walang takot sa pag-iingat ni Sri Krishna, salin. Ang mga dakilang bayani ng angkan ng yadu na pinangangalagaan ng mga bisig ng Panginoong Sri Krishna ay laging nananatiling walang takot sa lahat ng bagay. Kaya't ang kanilang mga paa ay nakatapak sa bulwagan ng Sudharma na nararapat lamang sa pinakamahusay na mga Diyos. Ngunit inagaw mula sa kanila. Paliwanag, yaong mga tuwirang naglilingkod sa Panginoon ay pinoprotektahan niya mula sa lahat ng uri ng pangamba at sila rin ay nakikinabang sa pinakamahuhusay na bagay kahit pa ito'y sapilitang makamtan. Ang Panginoon ay patas sa lahat ng nilalang, subalit siya ay nagiging partikular at mapagmahal sa kanyang mga dalisay na deboto. Ang lungsod ng Dwarka ay umunlad, pinayaman ng pinakamahusay na bagay sa materyal na daigdig. Ang bulwagan ng estado ay karaniwang itinayo ayon sa dangal ng isang kaharian. Sa mga makalangit na planeta, ang bulwagan ng estado na tinatawag na Sudharma ay para lamang sa pinakadakilang mga demigods. Hindi ito para sa anumang kaharian sa mundo, sapagkat hindi kayang itayo ng tao ang gayong karangyang gaano man siya kaunlad sa materyal. Subalit noong panahon ng presensya ni Panginoong Krishna sa lupa, napilitang dinala ng mga miyembro ng angkan ng yadu ang makalangit na bulwagan at inilagay ito sa Dwarka. Nagawa nila ito dahil tiyak sila sa pagpapala at proteksyon ng kataas-taasang Panginoon. Sa ibang salita, ang Panginoon ay nabibigyan ng pinakamahuhusay na bagay sa sansinukob ng kanyang mga deboto at bilang kapalit, ang mga lingkod ng Panginoon ay laging protektado at walang kinakatakutan. Ang isang nakakalimot na kaluluwa na kagapo sa material na buhay ay laging natatakot. Subalit ang pinalayang kaluluwa ay kailanman ay hindi natatakot, tulad ng isang batang lubos na umaasa sa awa ng kanyang ama na hindi natatakot kanino man. Ang takot ay isang uri ng ilusyon kapag ang nilalang ay nalilimot ang kanyang walang hanggang kaugnayan sa Panginoon. Yamang ang kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay ayon sa sinasabi ng Bhagavad Gita 2.20. Bakit nga ba kailangang matakot? Halimbawa, maaring matakot ang isang tao sa isang tigre sa kanyang panaginip. Subalit ang taong gising sa kanyang tabi ay hindi nakakakita ng tigre. Pareho itong kathang-isip para sa dalawa, ang nananaginip at ang gising, sapagkat wala talagang tigre. Ang tao na nakalimot sa kanyang gising na kalagayan ay natatakot, samantalang ang taong gising at hindi nakalimot sa kanyang katayuan ay hindi natatakot kailanman. Kaya't ang mga miyembro ng angkan ng yadu ay lubos naggising sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at wala silang anumang kinatatakutang tigre. At kung sakali mang may tunay na tigre, nandoon ang Panginoon upang sila'y ipagtanggol. Haribol.